Dad, may congressman na nag-expose kung bakit nabaon ang Maynila sa utang. Quezon City at that time, hindi sila nangutang. Pasig, wala sila utang. Yung Pasay, wala sila utang. Almost yung Metro Manila, walang utang at that time, except the Manila na may 17 billion na utang. Because gusto niya nga i-showcase yung Manila. Dahil patakbo siyang presidente. The problem now, yung burden ng pagbabayad, nasa amin. Kasama yung taong bayan sa nagbabayad dahil doon sa ambisyon na yun. Ang sinasabi niya na noong pandemya, ang buong Metro Manila cities, lahat ng cities sa Metro Manila, hindi sila nangutang kundi ang Manila lamang. Ang sinasabi niya, ang Manila City ay nangutang ng mahigit 17 billion pesos at kahit sa utang na ito ng previous mayor, kaya nahihirapan ngayon ang Manila na matustusan ang mga programa nila. Kung ikaw ang naging mayor, Dad, anong magiging solusyon mo para malutas ang mga problema na to? Well, una, dapat yan debt restructuring. Anong sabihin ng debt restructuring? Kausapin yung bangko, yung mga nagpautang, na habaan yung payment scheme at the same time, bigyan ng mga grace period. Sabihin may mga palugit na mga panahon na hindi muna magbabayad ng principal, puro interest lang, pansamantala. Yun ang unang opsyon. Pangalawang option is, kung mga project yan, halimbawa na ginawa, like sinasabi natin, residential condominiums, whatsoever, kinakailangan hanapan ng kabanggayan, either SSS o GSIS na may pautang sa mga namimili ng mga tahanan, ganun din, o pag-ibig, para sa ganun mailipat yung utang sa mga institusyon nila at maibalik yung pera sa bangko na pinangutangan at mabawasan yung binibitbit sa balikat ng ating lungsod. Pangatlo, pwede rin kausapin yung mga bangko na sila na ang mangolekta doon sa mga namili o mga naninirahan doon sa mga condominium na yon, para sa ganon maalis na yung debt burden o yung pagbabayad ng utang at interest ng gobyerno sa bangkong yon. Pang-apat is of course pwedeng makipag-usap ang local city governments, another banks, ibang bangko na mag-float sila ng long-term bonds, no? Like say 10-year bond or 20-year bonds, para sa ganon pansamantalang maibsan yung problema ng lungsod sa pagbabayad ng utang, para sa ganon matustusan niya yung mga pangangailangan ng mga mamayan. So nang ganon, habang hinihintay nilang lumaki yung income ng city, then mababayaran yun unti-unti on a 10-year or 20-year bond na pambayad doon sa utang para nang sa ganun magamit nila yung pondo. So yun ang mga pwedeng gawin ng isang lungsod para maibsan yung burden ng debt service o yung pagbabayad sa utang at interest. No? Yun ang ating solusyon. Kaya nahirapan ang mga Manileño ngayon kasi nahirapan ang Maynila na magbigay ng mga programa makakatulong sa Manileño dahil binabayaran nila ang isang malaking utang na ito. Kaya ang importante talaga sa isang gobyerno, kailangan disiplinado ang gobyerno para yumaman ang Manileño. Kung mangungutang kayo, dapat may kabangga ito na income or revenue, o kung hindi kayo sigurado, wag nyo munang utangin dahil kawawa naman yung susunod na henerasyon na sila yung magbabayad at sila yung magsasakripisyo at sila yung mapeperwisyo. So wag nating kalimutan na meron tayong responsibilidad. So that's why if you want to borrow, you have to be prudent, you have to be diligent, and you have to be disciplined. Kailangan disiplinado ang ating pamunuan. Ako po si Michael Say, inyong dad ng bayan. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan.